Opo guys, meron pong bagong virus ngayon na lumalaganap and tinatawag po siyang Nipah virus. And noong 2018 din guys, yung Nipah virus na ito is marami na ding naka-experience and nakakuha. And among the 18 na nakaranas, 17 daw yung nawala or namatay. So, pupunta tayo dito guys para bumili ng Ayurvedic medicine. Natural medicine, no, Milan? Ayurvedic. Should I come? Herbal medicine. Chalo guys, labas tayo. Check natin yung mga herbal medicines nila. Kung ba, ano mo, herbal? Vali ba? Vali ba? So, punta tayo dito sa hospital guys para bumili ng mga herbal medicine nila. Kasi yung ibang mga Indians dito, mafatche. Ew! So, mafat free lang pala yung mga Ayurvedic medicine, guys. So, yung iba kasing Indians dito, mas gusto nila yung mga herbal medicine instead of the commercial one, chemical wari. So, ayan. What are these? Ayurvedic herbal medicine. Oh, okay. In each boxes, there's herbal medicine for cups, By number. Okay. Number. Nalaga. So, everything you can see is free. I don't know. Okay. Okay. They so, mix. you mean everything is, Yes. everything inside the box, Different there's medicine. different Ayurvedic medicine. And then they just have to mix it according to the number that it's showing here. Okay. So, ayan, as you can see, they are writing on it and everything. So, napakalaki din itong hospital dito, guys. And bago ka pala makakuha ng medicine is kailangan mo nang mag-write ng case mo. Ayan sila, yung nila nagpapawrite ng case mo. They have records in here, so they are keeping their records, right? Yes. And then they will stamp it. Which Same case paper we get also. Just Okay. different writing. And then they will be getting the medicine in here. They will be mixing, right? Yeah? What are the ingredients? Natural herbs? Yes. Okay. So, meron silang mga maliliit na plastic. And they will be putting the medicines there. According to the number written, no? Yes. According to what the patient needs. According to what they write. Very good, no? Milan, if you don't want to do allopathy or the chemical medicine, you can always opt to do herbal. How many we are getting? Okay, for 1 month, days. no? 15 15 days. So we are getting stuff good for 15 days. There is lots of powder also, that's it. Which one? This one? Okay. Ayan yun yung mga boxes na yun. You're actually very genius for making this kind of herbal medicines. Everything is free. No bayad. This is government hospital. I don't know if in Philippines we have something like this. Like herbal medicines. We don't know. I only know about allopathy medicines, but I don't know about herbal ones. Ito yung mga medicines na binigay nila guys. So, meron parang mga capsule. Ayan, it's capsule and there's one for drinking. This powder, you mix it with this one and then drink it. What is this for? Diabetes or what? Maheda syrup. I think it's made of something herbal. Look, there is Maheda syrup. what tree being used. That's the right. This one, you put it in water, hot it and then drink it. Ew. So the powdered ones are for drinking. This one is for taking consumption. Luluto
tayo ng puwa bataka. So, ito yung puwa bataka na ginagawa natin. Ito yung puwa na siyang ginagamit natin. And meron tayo dito mga potato. And right over here, kanina kasi dapat magluluto na kami. Kaya lang, meron bisita ang dumating. So, nahinto. So, ito yung combination ng oil, chili, and limro. Pagkatapos merong rye. So, lulutuin natin na ngayon. Pero hugasan ko muna to guys. Lalagay muna tayo nitong oil guys. Dadagdagan natin yung oil na lalagay natin. Kasi medyo marami yung puwa na lulutuin natin. So, right over here is nahugasan na natin siya ng isang beses. Isang beses lang dapat siyang hugasan guys. Kasi ma-easily siyang madudurog. So, dapat one time lang yan. So, eko. So, ayan guys, painitin lang natin yung oil pagkatapos lalagyan natin ng mga masalas or spices. Kagaya na lamang nitong rye. And cumin seeds. Yun yung kaninang dapat lulutuin natin guys. Ayan, hindi natin tinapon. So, it's limro and chili. So, lalagay lang natin siya. Hintayin lang natin na pumutok-putok yung mga rye. And then, we'll be putting this. And then, tapos haluin mo lang. Lagyan natin ng kaunting tubig. Kasi mamaya na-absorb yan ng puwa. And then afterwards, maglagay tayo ng kaunting hing, turmeric powder, chili powder. Nalalagay na natin yung binurog natin mga potatoes. Kung boil da to. Pela slice. So, ayan guys. Halu-haluin lang natin siya and then maglalagay tayo ng salt. And para medyo may katamisan guys, maglalagay tayo ng sugar para nagbe-blend yung lasa. And afterwards is halu-haluin mo lang. Babongga. Merong sugar, merong salt, tapos lalagyan pa natin ng lemon. So, masarap talaga yan. Yan. Yung lemon dito guys, parang mga ano lang, parang mga, anong tawag sa mga kalamansi lang. So, yung mga lemon dito is nakukuha lang sa likod ng mga bahay nila. So, free lang yan. Napakaraming oil guys. Medyo maghinay-hinay sa mga may cholesterol. Kasi yung mga Indiano talaga is mga oil sila. Indian siya na mami, badartil ba para ano? Til dagat. Halu-haluin lang natin para ma-mix lahat. Tapos halu-haluin lang natin guys kasi isasama natin yung sauce na ginawa natin sa poha. Ganyan yung magiging itsura niya guys. Yung tinatawag nilang bataka poha. So ayan guys, pwede natin siya lagyan nitong lemon. So ito yung puwa bataka. And kakain na si Doc Milan. Doc Milan, you'll be eating now? Yes. Okay, try it now. I will serve my Doc Milan. You have duty tonight. Duty te aaj. Duty se aaj. I have duty yes. At night. Try it now, ja. Try ka lang. Kakainan na ni Doc Milan to try niya. Approve. Masta siya. Breakfast. Good with cha. Good with chai. But it's dinner time.
Chamukula. Kain tayo guys. So hi guys, marami ako nababasa mga comments sa inyo tungkol sa lumalaganap nga na balita about sa Nipah virus, and ang sabi nila is meron nga daw lockdown dito sa India. So sasagutin ko yung tanong nyo. Opo guys, meron pong bagong virus ngayon na lumalaganap and tinatawag po siyang Nipah virus. Pero kung itatanong nyo po kung naka-lockdown kami dito sa lugar namin, nandito po kasi ako ngayon sa Gujarat and medyo malayo po yung Kerala dito sa amin. Sa Kerala daw po is meron silang strict lockdown. Nag-umpisa daw kasi yan noong September 11 yata, kung hindi ako nagkakamali. Meron daw 4 na magpapamilya yung pumunta sa hospital and meron silang symptoms ng fever, ubo, at saka flu, parang flu symptoms ba? So, ang buong akala nga nila is normal lang, pero parang merong mysterious nga daw dun sa sakit nila. And then, after some time, napag-alaman nga nila na yung father nung dalawang magkapatid na meron ngang fever, ubo, at saka sipon, namatay pala 2 weeks ago. And ang kinamatay nga daw niya is same symptoms ng nararanasan nila. So, nag-research yung mga doktor doon sa hospital, napag-alaman nila na ito nga yung tinatawag nilang Nipah virus. And noong 2018 din guys, yung Nipah virus na ito is marami na ding naka-experience and nakakuha. And among the 18 na nakaranas, 17 daw yung nawala or namatay. So, syempre na-alarma yung lahat ng mga tao, yung mga state ng Kerala. Ang ginawa nila, medyo dumadami kasi yung mga cases, nasa 1,000 plus yata yung mga na-confirm nilang cases. So, kinontain nila yung mga pamilya, tsaka yung mga nakakaranas ng symptoms, sinwab testing nila. Pagkatapos, nilockdown nila yung mga eskwelahan, yung mga offices, yung mga travels. Tapos, yung mga shops nila, open lang sila on a specific certain time. So, very deadly daw kasi ito, and kung hindi ako magkakamali, mga nasa 40 plus to 75% yung fatality rate. So, medyo nakaka-alarma nga yung mga pangyayari. Pero ang sabi naman ng Kerala State is under control naman daw yung Nipah virus. So, ayun, hopefully, hindi siya lumaganap. And yung Nipah virus pala guys is nag-umpisa siya dahil sa mga bats. So, ang sabi ng mga tao dito, yung sabi sa balita is, kapag meron ka daw direct contact sa mga bats or pigs na contaminated, mahahawa ka talaga. And pwede mo din daw makuha yung virus kapag yung mga body fluids ng bats na contaminated, na nasa pagkain mo or nasa ininom mo, ayun, mahahawa ka din. And kapag meron daw isang tao na may Nipah virus and meron kang close contact sa kanya, meron din daw na possibility na mahawa ka. So, yung mga tao sa Kerala, parang katulad nun sa COVID, ngayon is naka-face mask, tapos strict lockdown sila para nga hindi lumaganap sa buong India kasi sobrang laki ng India guys. So, kailangan talagang maalarma ng buong Indian government. So, ayun, parang back to back to strict lockdown and back to basic sila niyan, kagaya nung last 3 years na naranasan natin. Pero sana monitor nila ng maayos and makontrol nila, kasi kapag nagkataon, lalaghanap na naman sa buong mundo guys, and nakakatakot, baka ma-lockdown na naman tayo. Pero kami dito guys, hindi pa namin nararamdaman yung epekto ng Nipah virus. Wala pang ganyan na lockdown kasi napakalayo ng Kerala, and tingnan natin sa mga susunod na araw, pero hopefully wala nang mangyari and makontrol na nilang lahat. So ayun guys, I hope nag-enjoy kayo sa video na ito and nasagot ko yung mga katanungan nyo regarding sa Nipah virus. And meron kayo mga katanungan, i-comment nyo na lang sa baba para mapag-usapan natin sa susunod na vlogs. So thank you for watching, bye bye.